Ang tama lang ng motor ng SUV or ng kotse, maliit lang, ganyan lang kalaki, pero buo po natin yung pipinturahan, no? Ako nga po pala si Mr. Richard Lugtuna, may-ari ng Majesty Driving School, at ako rin po ay may-ari ng Powerlag Auto Shop. At isa rin pong ahente ng car insurance or licensed agent ng non-life insurance. Okay? So kahapon kasi nag-vlog ako, no. So pasensya na kayo dito, maingay kasi, no. May mga nagba-bopping, may ito nandito tayo sa aking auto shop, no. Ngayon na-challenge lang ako dun sa mga comment ng mga followers natin or yung mga tsakto bago pa lang dito sa page na to. May mga tanong sila dun sa comment natin tungkol dun sa kahapong pinost namin na maliit ang bangga pero isang panel. Okay. Ito ang challenge, ito maganda. Kasi mahalaga to na malaman nyo rin, no, bakit ganito na ipapaliwanag pa natin. Pero sa totoo lang, marami pong hindi nakakaalam nito. So sabi ni Sir Ramon Angeles, sabi niya sa akin, ipaliwanag mo bakit isang buong panel gagawin. Ipaliwanag mo. So ako yung sinasabihan niya. Ipaliwanag mo bakit buo or isang panel. Hindi mo ma-explain. So hindi ko rin ma-explain. Ayan nyo, ito na, i-explain na natin, no? At thank you sa iyo, no? So sabi niya, di mo ma-explain. Ito. Ayan. So tinuturuan niya ako ni Sir Ramon Angeles. Ito ang sabi niya sa akin or paliwanag kung bakit isang buong panel dapat, no? Ito, nag-iiba ng kulay at nagmamapa. Tama po yan. Pagkakapintura, kung hindi, nagmamapa ang pagkakapintura kung hindi gagawin yung tama. Dapat buong panel, kahit 3 inches lang, no? Ang gas-gas o mahabang scratch. Dahil kung yun lang pipinturahan, yung area na may gas-gas, sigurado after 6 months, maaraw, magmamapa at mag-iiba ang kulay ng panel na pininturahan. Pangit kalalabasan. Yan. Tumpak po yan sinasabi ni Sir Ramon Angeles, no? Ang tama lang ng motor ng SUV or ng kotse, maliit lang, ganyan lang kalaki, pero buo po natin yan pipinturahan, no? Tignan nyo to meron akong van dito, sarili kong van yan, sinadya ko kasing pinturahan yan ng maliit lang. Para may mga customer kasi ako na minsan hindi makaintindi. Ang liit lang nun tama, sisingilin mo kami ng buo, isang panel. Ngayon, pagka pinatulan namin or napa-oo nyo ako sa gusto nyo, na yan lang ang tama, maliit lang, sinunod ko yon, papakita ko sa inyo yung kalalabasan. Liga po rito. Yan. Okay? So, eto, sarili kong van ito. Kung mapapansin nyo, may tama siya dito, maliit lang yan. Ngayon, pinapinturahan ko sa pintor ko na yan lang. So, kung nakikita nyo yan, ayan, sige, bibilugan na lang natin yan. Kita nyo, para siyang mapa. Ito pa. Okay? Ang pangit ng kalalabasan yan. So, dapat po yan, buong pipinturahan. No, yun yung sinasabi ni Sir Ramon Angeles. At yun din po yung sinasabi ko kahapon na sa isa kong vlog na kahit maliit lang ang tama niya, nandito lang yan, 3 inches lang, bubuuhin po natin ang gawayan. Hindi po pwedeng yun lang. At ganyan ang kalalabasan. Okay, balik tayo rito mga ka-SP. Yan. So, sana nasagot natin, no, Sir Ramon, at pinatibay lang natin yung sinabi. Kasi tama po yan sinasabi nyo. Dapat talaga isang panel, no? Kulang lang tayo sa paliwanag ng unang vlog, pero eto ngayon ang pangalawang vlog natin. Okay? Next naman, sa comment ni Sir, ayan, ni Sir Roberto Lipang. Ayan. Hindi ba sagot ng insurance kung bot naman ay may insurance? Okay. Doon po sa case kahapon ni nung rider na nakabangga, obvious naman na walang insurance yung rider. Alright? So, kung walang insurance yung rider, at walang pambayad yung rider, yung SUV na nabangga niya may insurance, wala akong problema doon yung sinasabi ni Sir Roberto Lipang na insurance na lang ang magbabayad. Okay, walang pambayad si rider, no? Ang gagawin naman ni yung may-ari ng kotse na nabangga ng rider, ipapile po niya kung meron siya insurance, ipapile po niya sa insurance yan. Siyempre, pag nag-file ka sa insurance, gagawa ka ng affidavit or
papagawa ka ng police report. Ngayon, ididetalye mo kung sino yung bumangga sa'yo. No? Kaya advice ko sa inyo, no, doon sa mga may-ari ng kotse na naka-insured at walang pambayad yung nakabangga sa inyo, hingin nyo yung driver's license, picturean nyo, hingin nyo yung ORCR. Kailangan makakuha kayo ng detalye na nakabangga sa inyo. Bakit mo? Ipapile nyo yan sa insurance. Si insurance, halimbawa, accredited kami nung insurance nung SUV na binangga or nung kotse, dadalhin niya sa amin yung kotse, no? Si insurance ang magbabayad po nun. Okay? Ngayon, si insurance naman, hahabulin po yung rider. No? Baka akala nyo libre po yung rider dyan. Hindi po. Hahabulin ka ng insurance para bayaran, sisingilin ka dun sa ginastos nila sa kliyente nila. Okay? So, sana po nasagot ko po yung dalawang comment ng follower natin. At natuto po tayo mga ka-SP. Okay? At ito, pakita ko lang din sa inyo. Ito, tulad nito, wash over to. Kahit na hindi naka-insured ang inyong mga sasakyan, pwede po kayo magpagawa sa amin. So, ito naman, nabangga ito. So, hindi ko na maalala kung pakita ko na sa screen. No? So, okay na po yan. Kinlaim na po namin sa insurance yan. Ako ang ahente. At kami rin ang repair. So, ganun din itong Mitsubishi Expander na to, bangga din po yan. Tinaantay na lang yung side mirror sa supplier ko. No? Binangga din po yan ng Innova. Okay, tulad nung kwento na to, halimbawa, binangga kayo, walang pambayad, no? Yung nakabangga sa inyo, hahabulin po ng insurance natin yung nakabangga dito. No? So, ito rin po, at kami nagme-mechanical din. So, actually ito, bangga rin ito. Pero ayan, binubuo na namin yung makina, no? Okay, sige. Yun lang po, sana mag-follow kayo sa aming vlog, no? Maraming salamat. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela.